Magandang araw. Ngayon ay aking ipepresenta ang aking nabuong pananaliksik na may titulo na Salinsuri ng mga nilikhang awitin ni Moira mula sa album na Patawad, Nakakikitaan ng Tsoryang Romantisismo. Ang unang bahagi nito ay ang panimula. Maikokonsiderang ang mga manunulat ng mga awitin o kompositor ang nagsisilbing unang hakbang upang magkaroon ng awitin mula sa mga ideya at karanasang naiisip ukol sa inspirasyon ng bawat manunulat, ang bawat lirikong nasusulat at inaawit. Ang pagpapahalaga sa damdaming nakapaloob sa musika ay ang tinatawag na romantisismo na kung saan ay mas nangingibabaw ang damdamin. Ayon nga kay Marasigan 2004, ang teoryang romantisismo ay isang teorya na pinaiiral ang sentimasyon, inspirasyon o masidhing damdamin gaya ng pag-ibig sa isang iniibig. Inspirasyon ang tanging kasangkapan ng mga romantiko para mabatid ang nakakubling katotohanan, kabutihan at kagandahan. Ang pag-aaral na ito ay pumapaksa sa mga piling akda ng mga awit na si Moira na sumasaklaw sa teoryang romantisismo. Napili ng mananaliksik na isa ang mga awitin ni Moira mula sa album na Patawad na Filipino tungo sa wikang Ingles. Ang pag-aaral na ito ay naglalayong malaman ang tunay na damdamin sa mga nakatagong mensahe sa likod ng mapanakit na mga awitin ni Moira sa siyam na kanta na kanyang nilikha mula sa album na Patawad na siyang magmumulat at magbibigay kaliwanagan sa mga tagapakinig na patuloy na tumatangkilik sa kanyang mga awiting nilikha. Ang ikalawang bahagi ay ang layunin. Sa pag-aaral na ito ay nais ng mananaliksik na masuri sa pamamagitan ng tsoryang romantisismo at maisalin sa wikang Ingles ang mga nilikhang awitin ni Moira mula sa album na Patawad. At upang maisakatuparan ito, sinikap na masagot ang mga sumusunod na katanungan sa pag-aaral na ito. Una, ano-ano ang mga nilikhang awitin ni Moira mula sa album na Patawad na nakasulat sa Filipino ang isasalin sa wikang Ingles? Ikalawa, ano-ano ang mga kantang nilikha ni Moira ayon sa temang pagpapalaya, pagkabigo, pag-asa, panghihinayang, pag-iwas, at ang ikatlo ay paano pinahahalagahan ang damdamin mula sa album. Tatlong bahagi ay ang interpretasyon. Upang masagot ang unang layunin ay pumili lamang ng tig-iisang saknong sa siyam na awitin ni Moira mula sa album na Patawad na nasa wikang Filipino at isasalin sa wikang Ingles. Unang kanta, Kita na Kita. Una kitang nasilayan, di kita nakita, lumampas ng tingin, kung nagsasalita lang ang hangin, di nagdalawang isip, agad ka sanang napansin. Salin sa Ingles, I see you already. I saw you first, I didn't see you. Go beyond the gaze. If only the wind was speaking, I don't think twice. You should have noticed right away. Ikalawang kanta, Ang Iwasan. Saan ba titingin pag nandyan ka na? Magkukunwari na naman lang, di kita nakilala. O pwede bang kahit isang sulyap man lang, pipikit na lang ba o magkukunwaring di ako nasasaktan pag di mo pinapansin? Salin sa Ingles, to avoid. Where will you look when you're there? Will I pretend I don't know you again? Oh, can I? At least at glance? Will you just shut up or pretend I'm not hurt if you don't pay attention? Ikatlong kanta, Ang Pahinga. Parang kailan lang na tayo magkapalitan ng pangako na kahit magkahiwalay, di tayo susubok ng bago. Sabi mo pa nga, walang pintong isasara. Hindi ito wakas, bagkus ito ay pahinga. Salin sa Ingles, break. It seems like we just exchange promises that even we separate, we will not try something new. You even said no door will be closed. It's not the end, it's the rest. Ikaapat na awit, Sabi ng Lola. Sabi ng Lola, wag sumuko kahit ubos na,
dahil ang bagyo'y natatapos pero ang paghasa hanggang sa dulo. Salin sa Ingles, said the grandmother, don't give up even if it's slow, because the storm is over, but hope to the end. Ikalimang awit, ang EDSA. O kay tagal na akong nag-aantay kahit malayo na ang nilakbay, nandito pa rin ako hanggang ngayon, bitag ng lahat ng emosyon. Salin sa Ingles, EDSA. Oh, for a long time I'm waiting even if far, that's trouble. Pang-anim, ang patawad paalam. Nakatulong ba nung lumayo ako? Di ba yun naman ang iyong ginusto? Simula pa nun kahit hanggang ngayon, lahat ng daan ay pabalik sa'yo. Salin sa Ingles, sorry, goodbye. Did it help when I walked away? Isn't that what you want? Since then, even until now, all the way back to you. Ika-anim, ang paalam. Pag-asa, nasaan ka? Ba't sumama sa paglisan niya? Kung babawiin ang mga nasabi, babalik ba sa aking tabi? Salin sa Ingles, goodbye. Hope, where are you? Why go with his departure? If the aforementioned is revoked, will be returned to my side? Pangwalo, ang patawad. Paano nalimutan ang lahat na kahit konti walang pasabi? Paano nalimutang banggitin na nagbago pala ang pagtingin? Salin sa Ingles, sorry. I know everything is forgotten, that even a little no notice. How forgot to mention, has the view changed? Panghuli, ang paubaya. Saan nagsimulang magbago ang lahat? Kailan nung ako ay di na naging sapat? Ba't di mo sinabi nung una pa lang ako ang kailangan pero di ang mahal? Salin sa Ingles, letting go. Where did it all start to change? When have I not been get good enough? Why didn't you tell me before? I am what is needed but not the expensive one. Kalawang interpretasyon naman ay sinuri base sa mga nakaloob na liriko ang bawat kanta kung kaya natukoy kung saang tema ito napapabilang. Ang unang tema ay pagpapalaya. Pasok dito ang mga awitin ni Moira na paubaya, paalam, patawad, patawad, paalam. Sa bahaging ito ng mga awit, makikita ang temang pagpapalaya. Pagpapalaya sa taong minsan nang naging parte ng buhay ng isang tao. Nakita din sa kantang ito na may isang tao na darating na siyang magbibigay aral sa isang tao na hindi lahat ng pag-ibig ay mananatili, kung kaya't minsan lang kailangan mong palayain kung yun ang mas makakabuti para sa inyong dalawa. Sumunod na tema ay ang temang pagkabigo. Napasok dito ang awit ni Moira na pahinga. Pagkabigo sapagkat tinukoy sa mga saknong ng awit na ito na matapos siyang paasahin ng kaniyang iniibig at hilingin na magpahinga muna, ay nalaman niya bandang huli na siya ay pinagpalit sa iba. Nabanggit sa saknong na ito ang mga pangakong binitawan ng kanyang minamahal, ngunit siya naman ay binigo. Tinukoy din ito kung paano palakasin ang kanyang loob kahit ito ay walang katotohanan. Sa temang pag-asa naman ay pasok ang dalawang awit ni Moira mula sa siyam na kanta sa album na Patawad, ang EDSA at Sabi ng Lola. Kapag sinuri ang mga saknong ng awit na ito, ay makikita ang temang pag-asa dahil sa kabila ng dilim ay may liwanag na naghihintay. Pag-asa na sa bawat maling nakaraan ay maaari pa ring maitama. Nabanggit din ni Moira na ang kantang EDSA ay patungkol din sa kanya na dati ay madami siyang insecurities sa kanyang sarili, pero sa paglipas ng panahon ito ay napagtagumpayan niya. Sumunod naman ay ang temang panghihinayang. Napasok naman ang awit Nakita na Kita. Sa bahaging ito ng awit ay may temang panghihinayang sa pagkakataon ng kanyang nakaligtaan. Tinukoy sa awit na minsan na silang nagkita ngunit hindi niya ito napansin. Nanghihinayang siya sa pagkakataon na dapat hindi na niya pinalampas at nang hindi pa sana huli ang lahat para sa kanilang pag-iibigan. Sa ikatlong interpretasyon, ang siyam na awitin na nakapaloob sa album na Patawad
ay binigyan diin ang teoryang romantisismo na kung saan ay namamayani ang emosyon, higit na pinahalagahan ang damdamin sa pamamagitan ng mga mensahe na nakapaloob sa bawat liriko ng mga nilikhang awitin ni Moira mula sa album na Patawad. Ang mga sumusunod ay ang mga saknong ng awitin na nagpapahiwatig ng masidhing damdamin. Ang mga kantang Paalam, Patawad, Patawad Paalam at Paubaya ay mga awitin na pinahahalagahan ang damdaming nasasaktan sa pamamagitan ng pagpapalaya, pagpapatawad at pagpapaalam sa taong minamahal kahit kapalit nito ay ang sakit ng iyong kalooban. Ang kantang Pahinga ay pinahahalagahan ang damdaming poot at galit dahil sa kabiguan ng isang pangakong binitawan ng kanyang minamahal. Sa awiting ito, ang namayani ay ang damdamin ng isang taong pinagtaksilan ng kanyang minamahal. Ang EDSA at Sabi ng Lola naman ay mga awiting pinahahalagahan ang damdamin ng kagalakan, sapagkat unti-unti nang bumubuti ang dating nakalugmok sa madilim na bahagi ng buhay at unti-unti na ring natututo mula sa mga pagkakamaling nagawa. Samantalang ang Kita na Kita ay awit na pinahahalagahan ang damdaming pagkadismaya sa pamamagitan ng kanyang pagpapahayag sa mensahe ng awitin na dumating na yung pagkakataon para kayo'y pagtagpuin, ngunit nasa maling panahon o pagkakataon. Ang kantang Iwasan naman ay pinahahalagahan ang damdamin ng kalungkutan, sapagkat ipinababatid ang mensahe na kung paanong mas pinili na lamang niyang magpakalayo-layo at makaiwas lamang sa lungkot, dulot ng dating inaiibig na sa ngayon ay bumubuo ng bagong alaala kasama ang bagong minamahal. Pinahahalagahan ang iba't ibang damdamin sa siyam na awiting nilikha at inawit mula sa album na Patawad ni Moira dahil si Moira ang nakaranas ng ibang pangyayari sa mensahe sa bawat awitin. Ito ang nagbigay dahilan kay Moira upang mas manaig ang damdamin sa kanyang mga awitin na kung sa gayon ay maramdaman din ng mga tagapakinig ang tunay na nararanasan ng isang taong umiibig. Ang ikaapat na bahagi ay ang konklusyon. Batay sa mga datos na natuklasan, nabuo ang mga sumusunod na konklusyon. Una, nakapagsalin ng siyam na mga piling awitin ni Moira mula sa orihinal na akda sa wikang Filipino patungo sa wikang Ingles. Ikalawa, mula sa mga awitin ni Moira, lumalabas sa unang pagsusuri na mas marami ang may temang pagpapalaya. Ikatlo, mula sa siyam na mga awitin ni Moira sa album na Patawad, mas nananaig ang nasasaktang damdamin. Kalahating porsyento ng kabuuang mga awitin ang pasok sa emosyong ito. Ang ikalamang bahagi ay ang rekomendasyon. Batay sa kinalabasan ng pag-aaral, nais ng mananaliksik na ibigay ang ilang rekomendasyon upang makatulong sa susunod na magnanais mag-aral muli. Una, magkaroon ng iba't ibang estratehiya sa pagsasalin at pagsusuri ng mga awitin ni Moira na may tsoryang romantisismo. Ikalawa, iminumungkahi na mas palalimin pa ang pagsusuri sa mga nakapaloob na mensahe ng awitin upang mas maging malawak pa ang pangunawa sa tema ng isang kanta. At ang ikatlo ay iminumungkahi na mas palalimin pa ang pangunawa sa damdaming pinahahalagahan sa isang kanta upang mas maramdaman ang tunay na nararamdaman sa isang awitin. At ito po ang kabuuan na nilalaman ng aking pananaliksik. Maraming salamat po.